Mga kasargas, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa ating kapatid na isang ordained. Siya po ay si Reverend Pastor Edward Dugan. At atin siyang kakapanayamin patungkol sa iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang po iglesia ay doon sa ano, Pastor? Address mo? Ako sa Commonwealth, sa may Holy Spirit Tribe. Yan po si Pastor Edward. At Pastor, may matanong ko lang, binisita ka namin talaga, sinadya. Dahil kami pinakapanayam namin ng mga pastor, tinatanong namin ng mga gawain nila, paano nila ginagawa yung pagpapastor sa mga tupad, paano nila ito inaalagaan, at paano pinakamasibahan. Kasi yung generation ngayon, Pastor, iba eh. Oo, Kaya pa, mga kabataan ngayon. Okay, Pastor, sa church nga, given na yung Sunday service, di ba? Sunday services. Okay? So, sa every Sunday, bukod sa Sunday service po, ilang services kayo meron? Ayun, una po, Pastor Larry, gusto ko lang po bumati sa mga kaserban po natin. Magandang araw po at ako po'y nagagalak at ako po ay nakasama po dito sa gawain na ito. So yun po, Pastor Larry, sa isang Sunday po, yung Sunday service po natin, meron po tayong as of now, 3 service po. Wow. Isang morning, tapos yung mga kabataan po at panggabi. Then by the month of March po, ay madadagdag po yung ating 3 service ulit. 8 a.m. service, yung puro ng midweek naman. Midweek naman po yun. Tapos mga prayer work services po natin. So basically ganun po. Pastor, sa pagkakaalam ko, meron ka pang mga schedule dito sa main campus. Opo, meron po. Amazing. Ito may mga disciple pa po tayo dito, may mga live groups pa po tayo dito. So, sa madaling salita po, ang parito po ako basta doon sa Commonwealth, dito may mga disciple po tayo dito na inaalagaan po. Sa ngayon po, yung service po ay pinaubaya ko po sa mga kasama nating pastor para po matutukan natin yung ibang mga campuses po. Pero may ministry pa rin po tayo dito. Ganyan po talaga, mga taga-amazing, talagang hindi mo maapuhap. Taglinggo, hindi mo makakausap sila sa dami ng kanilang pinapastulan ng mga tupad. Bukod naman doon, Pastor, malagong-malago na pala yung Sunday mo dati. Isa lang po. Service mo, at naalala ko. Pero palagay ko, mga kabataan nyo, marami na rin. Marami na din po. Pastor, ang tanong ko, paano mo pinipidan yung mga kabataan mo? Opo. Yung mga kabataan po natin, Pastor, simple lang din po naman yung ginagawa ko sa kanila. Although, meron po talaga silang leader na nag-handle po talaga sa kanila. So, una po ang ginagawa ko, syempre, yung mga leader nila, hindi ko po pinababayaan. So, regular po yung feeding namin ng word, mentoring namin. Kasi naiintindihan ko na we cannot give what we do not have it. So as bilang pastor po nila, hindi pwedeng utos lang ako ng utos, tuturo ko lang ng ituturo gagawin. Dapat po pinaparanas ko din sa kanila yung dapat na maranasan nila. Upang sa ganun, yun din po yung gagawin nila sa mga disciples nila, lalo na po sa mga kabataan. Sa mga kabataan naman po, siguro isa po sa mga significant po na nagagawa ko ay nakakasama nila ako eh. Nakakasama po talaga nila ako na hindi ko po alam pero I always give time para po sa kanila kahit na dapat pahinga ko po yun. Pero dahil alam kong kailangan ng mga kabataan po natin ngayon ng mga, alam niyo po yun, ng mga guidance, diba, ng mga mentor, although nandiyan po yung kanilang mga leaders. Pero gusto ko po magkaroon sila ng kwento naman. Kwento na personal na, uy, kasama ko yung pastor ko, nakausap ko yung pastor ko, bukod doon sa leader. Tsaka iba po kasi yung pakaramdam para sa mga members po natin, sa congregations natin na nakakausap po yung pastor. Yung sa atin naman po sa Holy Spirit Campus, hindi naman po talaga sobrang ganun pa karami para hindi ka makasama ng mga member at lalong-lalo na yung kabataan. Yung kabataan yan ang gusto nila eh. No. Yung mga usapan, di ba po, mga yung kapihan, mga ganyan, mga ganun mga kabataan po ngayon. Amen. Praise the Opo. Lord.
Okay, praise So God. bali, ano po tayo, hindi tayo exclusive lang. Talagang ano tayo. Malago ka palang gawain mo. Eh, bukod sa Sunday services, paano naman yung mga ibang halimbawa, yung mga professionals, yung mga mothers, fathers, paano ginagawa nila? Yung mga ganun, Pastor, meron po akong, yung mga ganun po, mga ibang tao po sa loob ng simbahan natin, actually po, nangyayari po doon, ginagawa ko po yung sa mentoring po talaga. So from there, yung mentoring po, pinifeed po natin yung mga leaders, tatanong tayo sa Panginoon, nagpapalayo tayo sa Panginoon. Pag sa ganun, ay kapag nangailangan po ng mga katulad ng ganyan, nangailangan ng pamilya, ng leader, pastor, lahat po sila equipped. Kasi I understand, naiintindihan ko po na hindi naman lahat ay mapupuntahan ko, hindi naman lahat ay available ako palagi. So ang ginagawa ko, dito-duplicate ko lang yung sarili ko. Pag sa ganun, bagamat wala man ako doon, if ever man hindi ako makapunta, may darating po na hindi man ako, pero marunong din katulad ko. Kasi I understand, hindi po tayo laging available talaga para sa lahat. Then, open din naman po yung mga counseling natin. Yung mga pumustahan po natin sa mga magulang. Lalo na po this coming February, magkakaroon po kami ng parang couples night patungkol po sa mga mag-asawa, nagkakaproblema. So may mga ganun po tayong ginagawa na personal para sa kanila. Yun. Okay. Malaking pagpapala po to sa lahat. Kung meron man kayong pinagpapastoran, nakita niyo po yung mga kaparaanan nila, sila na mga tiga-amazing, kung paano nila pinangangalagaan yung kanilang mga tupa. Pastor, bukod doon, meron pa bang gustong sabihin tungkol sa mga gawain mo? So, May mga out of town ka ba? sa ngayon po, Pastor, nakapokus po ako sa talagang tinutukan ko po yung campus natin. Tinutukan ko po yung mga members po natin. Siguro, bibihira lang po talaga na nakakaalis po ako ngayon. Depende na lang kay Pastor Larry, pag pinapunta po ako sa Cavite, pupunta ako. Pero usually po talagang nakatutok lang po ako sa church ko ngayon kasi gusto ko po na maramdaman nila ako. Kasi lalo na, hindi naman lahat nakakasama ko po palagi, yung iba Sunday lang. So ngayon po, yun po muna yung ginagawa ko. Pero meron po akong mga mentoring sa ibang pastor na hindi po taga-Amazing Hope. Meron po akong mga tinuturuan, may mga campus, may mga church po tayo na ginagay regarding sa discipleship, sa church growth. May mga ganun po, Pastor. So talagang walang pahinga. Kasi ilang taon ka nang nagpapastor? Ako po ay nagpapastor na 15 years, Pastor. Wow! 15 years na po. Ano na, golden na. Golden, silver. 15 years na din. At marami-rami na rin pong sakit ang naranasan. Pero blessed naman din po tayo. Pero paano naman yung halimbawa, kasi normal lang sa katulad natin mga pastor, yung nai-stress. Oo. Paano ginagawa ninyo pag ganong nai-stress na kayo? Opo, normal po talaga ang ma-stress na po. Grabe. Ang ginagawa ko po pag nai-stress ako, of course, syempre, babad uli sa presence po ni Lord. Then, isa po sa pinagpapasalamat ko na meron po ako, every time nai-stress ako, yung tamang circle ko po, tamang circle of friend ko, yung tamang fellowship na meron po ako. And of course, yung bukod sa boses ng Panginoon, yung boses din po ng wife ko, na nagpapaalala sa akin na na huwag ka na ma-stress, tingnan mo na lang. Kasi minsan hindi ko maalis na minsan matututukan mo, matitignan mo yung mga negative na tao or negative situation. So, kaya ngayon naiintindihan ko po yung sinabi ng Panginoon na, of course, do not be equally yoked with the unbelievers, for example, ganyan. Ibig sabihin, dapat kung kukuha ka ng kapartner mo sa buhay, dapat parehas kayo ng principles, parehas kayo ng Lord, na pinaniniwalaan. Upang sa ganon, may nagpapaalala sa iyo, katulad po ng ginagawa ng wife ko sa akin, si Pastora Christine po. Pinapaalala niya sa akin na huwag ko nang masyadong tutukan yung mga ganung bagay kasi meron naman, for example, yung mga ayaw sumunod, meron namang mga sumusunod. Doon ka na lang tumutok kaysa sa mga ayaw. So, then, blessing din po yung family ko. Sila po talaga yung
talagang isa sa mga reason kung bakit opo, kaya kailangan kong wag ma-stress kasi so enjoy ko na lang po yung family ko. Pero yung stress po ay laging nandiyan dyan. Before, ang tingin ko sa ganyan talagang hindi po maganda. Pero ngayon nung siyempre tumatagal na po tayong mananampalataya, tinitignan ko po yung stress as an opportunity to grow pa. And opportunity para ma-experience pa yung power ng Panginoon. So tinitignan ko siyang hindi libingan ko, kundi pintuan ko na may opportunity pa. At doon natututo ko ako sa pag-handle ng mga tao. Natututo ko ako mas maging kamukha pa ni Lord regarding sa mga ganong situation, yung mga stressful situations. Amen. So hindi na lang, talaga unti-unti po talagang pinapatay yung pagiging Edward ko. Napapalitan nung tibok ng puso ng Panginoon. So ngayon po, magpapasalamat ko na rin yung stress. Although makati sa ulo. Okay, so yan po si Pastor Edward at si Pastora Christine, ang kanyang may bahay. Meron silang tatlong na kids, no? 2 girl at saka isang boy. Okay, so ang iglesia po niya o yung church niya ay dito sa location ng Kamuga. Tapat po ng sandigang bayan. Okay, praise the Lord. So salamat sa inyong pakikinig, panonood. At God bless po and Jesus bless you. Yes. So yan ang nakakayos.